Puri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, habang kayo'y nakikinig sa ating ebanghelyo ngayon, sino ang naiisip niyo? Habang nakikinig kayo sa binabasa ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. Sino ang una ninyong naiisip? Si Mister? Si Mrs.? O ang kapitbahay mo? Posible na marami tayong naiisip na mga pangalan o tao when talking about one's enemies. Ngunit, habang ako ay nagninilay sa ating ebanghelyo, iba ang sumasagi sa isipan ko. Naiisip ko ang aking sarili. Napatanong ako, posible pala siguro na ang mga kaaway natin ay hindi yung mga taong nakapanakit, nang uusig o nang bubuli sa atin. Minsan, ang kaaway ay hindi nasa labas, kundi nasa loob ng ating puso. Sometimes, our enemy is ourselves. Sabi nga, ang mahirap na kalaban ay ang sarili natin. Minsan kasi nagkakaroon tayo ng problema sa ibang mga tao kasi tayo yung nauunang gumawa ng pag-aawayan. Concrete example, okay. May isa akong kakilala na die-hard supporter ng isang politiko. Nung una, wala naman akong problema sa kanya. Karapatan niya yun, of course. Ngunit, umabot sa punto na kahit ang aking prinsipyo sa politika ay nanghihimasok na siya. Sabi niya, kayo talagang mga pare, mga kontrabida talaga kayo, sabi niya. Dinamay pa pati pagkapare ko. Ngunit, kahit na ganon, wala siyang narinig kahit ni isang salita galing sa akin. Sabi ko sa sarili ko, wala akong ginawang masama sa kanya. Siya ang may problema, hindi ako. That is why I'm praying for that person. What can we learn from that situation, my dear brothers and sisters? Simple lang. Piliin nating mabuti ang ating mga laban. We choose our battles. Hindi lahat ng away dapat papatulan. Kung may hindi pag-uunawaan, kung hindi tayo sang-ayon sa prinsipyo ng ibang tao, kung hindi tayo pabor, huwag tayong mamersonal. Huwag tayong manira ng pagkatao ng iba, porket magkaiba tayo ng mga pananaw. Bagkus, alamin natin bakit apektado tayo. Baka tayo yung may problema, hindi sila. Sometimes the problem is not about them. It's about you. Inaanyayahan tayo na tingnan ang ating sarili. Sino nga ba ang problema? Sino nga ba ang dapat magparaya? Di talaga maiiwasan na meron tayong mga kaaway, lalo na kung tayo'y pumapanig sa katotohanan ng Ebanghelyo. Ngunit, ang pagdarasal para sa ating mga kaaway, para sa mga umuusig sa atin, ay paanyaya rin upang tingnan ang ating sarili. Baka ako yung nang-aaway. Baka ako yung nangbubuli. Baka ako yung nanguusig. Ipagdasal din natin ang ating sarili na tayo'y maliwanagan. Hingin natin ang gabay ng Panginoon. Gabay para sa sarili natin at sa ating kapwa. Kung may mga panahon na tayo talaga ang inaaway, tayo talagang inuusig, hindi kailanman nagiging solusyon ang paghihiganti. Bagkus, ipagdasal natin sa Diyos, pagkat ang Diyos lamang ang nakakapagpabago sa mga nagmamatigas ng mga puso.